God is good all the time. So all the glory belongs to the Lord. Kaya ako na andito po sa harapan nyo. Since 6 na andito na po kami. Kaya lang, dahan-dahan po yung aming pagtakbo, pag-grasp nitong aming DNA. So, first of all, I would like to thank Pastor Nonen and Pastor Tini and to Reverend Emmanuel Obrero and Pastor Angie. Kung bakit kami naandito, from Rizal. So sabi ko kay Pastor Lito kanina, sabi ko parang puro Rizal ang nagte-testify. May ginagawa si Lord sa Rizal. We dominate Rizal to Jesus. So, isa po ako, privilege po ito, na kami po ay makapag-testimony din po at makapag-share sa inyo na talagang totoo, buhay ang Diyos. Marami ng pastor ang yumaman. Ba? At pinayayaman ng Panginoon dahil dito. So, maging open-minded lang tayo. At ako po ay from Joshua Generation Church. Asawa ko po ay seaman. So, pinatunayan ng Panginoon na ang pera nasa paglilingkod. Nung last year, sinama ko po siya dito. At pina-attend ko po siya ng DNA. So ngayon po, hindi nakasakay. Sabi ko, may ginagawa na ang Lord sa'yo, baka may calling ka na para mag-serve din sa Panginoon. Amen? Then, ito po ay umpisa sa pag-attend po namin ng batch 6 at in-encourage po kami ni Reb Emma na umattend. So, 2 po yung kasama ko or 4 yata. Then, nag-training po kagad kami. Pagbaba po namin, bumili kami ng 2 PC. So, sige, magpa-train tayo. At unti-unti, isa-isa. At yun po ay, andyan po sa picture. may picture po kaming sinend. So, 4 po yun. Then, naandun lang kami sa church, nagtitraining. Then, ito po, yung purpose nito, talagang totoo, for ministry. Kasi hindi ho kayang i-handle lahat yung gastusin ng aming Central Church, ng national. Kaya po nagsarili po kami na magpursiging umattend po dito at mag-raise up ng marami pong KCM members to support our church. So malaki pong tulong yung church project plus yung first fruit na po, natutunan na rin po namin dahil marami po ang di alam talaga sa church yung pagbibigay ng first fruit. So yung tithes, talaga namang alam na ng lahat. Kaya lang, ito po, napakalaking pabor sa amin na may nadagdag po pala sa giving. Yung church project ay malaking tulong. Dahil ngayon ang mission po namin, concentration, ay sa mga campus. So tawagin ko po yung 2 mag-asawa dyan na aking pong si Christian Coino and Sister Eunice Coino. Sila po yung CEO ng aming church. At magmumultiply na po yan kasi kahapon, revelation ni Lord. Kailangan mag-top na tayo. So baka pagbaba po namin, mga 2-3 CEO na. God willing. Talagang ganun si Lord kumilos sa Joshua Generation Church. So kami po yung model sa simbahan namin. Dahil marami na po ang umattend, pero kinakabahan pa at natatakot. Then si Reb Eman, syempre, pumapangalawa po kami kay Reb Eman. Okay, pagsalitain ko po si Brother Cha. Sila po yung CEO. Ayan, good morning po sa bawat isa. Ayan, so it's a privilege po for us to be here. Kasama po ang aming pastor. Si Pastor Lilia po talaga ang aming destiny setter and truly nakita po namin mag-asawa sa buhay namin kung paano po talaga siya ginamit ng Panginoon to really take us to the level that God wants us to be. Amen po. September 22 po nung time na una po kaming in-invite ni Pastor Lilia sa home office training po. And during that time, nag-work pa po ako sa corporate job ko po as a marketing executive. And
Yung husband ko naman po, fiancé ko pa lang po siya during that time. Meron din po siyang remote work as an email graphic designer na po talaga during that time. And nung September 2022 po, nung in-invite kami ni Pastor Lilia na umattend po dito training sa Butuan, talagang it is a leap of faith for us kasi ikakasal po kami. Amen. And ikakasal po kami ng year 2023 and talagang leap of faith po siya for the both of us kasi kailangan po talaga namin gastusin yung wedding fund po talaga namin just to be here. But sabi nga, naalala ko po yung shinare ng ating pastor, si Pastor Atini, Pastor Nonon before na we walk by common sense, we drive by principles, but we only fly by instructions. And that's by the instruction of our leaders. Amen. Our prophets and destiny setters. Kaya during that time, sabi po namin sa Lord, sige Lord, we will obey. Ano man po yung naitago namin, na-keep namin na para po pampakasal namin during that time. We will use it to attend sa Butuan kasi meron kang ginagawa sa Mindanao. Amen. So that was September 2022 and sobrang battle po talaga yun sa amin since sino po ba yung mga bagong kasal po dito? Alam ko pong naintindihan niyo po kami pagdating sa gastos. Amen po. And para magpakasal ka, tapos pupunta ka ng DNA training, parang suntok sa buwan talaga. Amen. And pero kumbaga, ang tagline po namin madalas, patipato na po talaga pagdating kay Lord. No? Patipato, isusugal po talaga namin lahat pagdating kay Lord. And that was last February 2023 nung nakasama po kami dito. That was batch 6 ng home office training po natin. But during that time, may small mind pa lang po kami. No? Yung sub-heading po natin dito na 6 digits monthly income in less than 2 years. Talagang nag-doubt po kami doon. Totoo ba yan? Talaga? Totoo ba yan? So sige, during that time po, may remote work na po ako, pero mga small gigs lang ba? Diba? Mga logo design lang, mga graphic design lang. Yes, nai-hit po yung 40,000 income. For others, malaki na po yun. Amen. Pero sa Lord, sobrang nipis po nun, no? And for me, akala ko yun na po yung pinakamalaking income na pwede po namin makuha. But the Lord is good dahil nilakaran po namin yung instructions ng leader po namin. Yan, Pastor Lilia and Brother Alex, sila Rev Eman and Pastora Angie, and of course, kay Pastor Nonon and Pastora Tini. And during that time po, talagang in-elevate po ng Lord yung career po namin sa home office. From 2 workers po, during 2023. Ngayon po, meron na po kaming 14 workers po, no? But it's a long journey po, no? Sabi nga po sa testimony kahapon, it is built by trial and error, no? Lahat po, hindi po smooth sailing yung journey, no? Meron po mga clients na nawawala. Shoutouts po sa mga nawalan ng clients dyan. No? At masakit po sa puso, but the Lord make us strong, no? Talagang pinatatag po kami ng Lord for us to reach this level, no? Amen. And talagang isa din po sa nakita namin doon is our calling is our wealthy place. Amen? Yes, amen. So, it doesn't matter if nag-earn na po talaga tayo ng napakalaking amount. Kung mawawala po tayo doon sa calling natin, sa ministry natin, talagang mabilis lang din pong mawawala yung mga income po na meron tayo. And we are privileged din po na mag-asawa na while we were building the home office po, namin sa Joshua Gen Rizal 2, together with our district pastor po, talagang we have been fully engaged po sa campus ministry. Right now po, meron po kaming 4 target campus sa Rizal na talagang yung 2 po is ongoing na po yung aming open cells. Weekly po yon every Friday. And truly yung 2 po, waiting na lang din po kami na to be engaged. And kami din po mag-asawa, we are fully engaged din po and involved sa aming Young Pro Ministry. So talagang by the grace of God po na i-duplicate po natin yung DNA na natutunan po natin dito sa Butuan. And we are grateful po for
dahil nga po meron na po kaming 14 partners, no, we have been giving na din po yung 6 digits po namin na first fruits, and at the same time din po, church project by the glory of God po. And truly po yun, we are very thankful po sa lahat po ng natutunan po namin dito sa Butuan. And of course, sa ating pong pastor, Nonon and Pastora Tini. Sa amin pong Rev. Eman Obrero and Pastora Angie. Lamang po, all glory to God po. So, yan po, no? Lalo na yung mga nagpaplanong mag-asawa, kailangan talaga munang umattend dito. At yung mga pastor na kasama po natin, paatinin po natin, painjikan natin ang DNA ni Jesus. At basahin ko lang po yung Romans 5:2, because of our faith, Christ has brought us in this place of undeserved privilege where we now stand, and we confidently and joyfully look forward to sharing God's glory. So, all glory belongs to the Lord. Amen.